bag-ong bulan, bag-o na usab ang atong theme o kini naga-sintro diha sa grasya sa Ginoo. Ang atong theme is exploring the depths of God's grace. Pag mag-explore, nagid tay daghay madiskubrihan. Munang mudive ta sa dagat, manguha tag mga treasure diha. Mas mudlalom pag yun ka, mas daghan kag madiskubrihan. Mas dito man sa lalom ang daghan kaayong mga treasure. Na dito ang mga perlas no nindot kayo diha gyud sa ilalom. Munang ninitak naa nagahulagway kini sa atong pagkinabuhi as a Christian nga di gyud nato hunongon pag-explore sa kalalom sa grasya sa Ginoo. Tungod kay kini dako kayog impact matag adlaw sa atong kinabuhi, labi na gyud sa pagkinabuhi nato sa unahan. So it is the core of our Christian faith and our daily walk with God. So tanaw nato karon tagnaon sa gyud kining grasya nga angayan nato tungkaron gyud og maayo. Ang atong text naa sa Titus 2:11 to 13 ug na dinhi ang tulo ka butang nga what grace can do ngadto sa atong mga kinabuhi. Unsa gyud ang grasya? Unsay mabuhat ani sa atong kinabuhi. So una tan-aw nato nga kining grace makaluwas kanato, save us generously. Generously it means abundantly. Pag ingon diha sa verse 11 sa una nga verse ingon diha, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Grace is God's riches at Christ's expense. Gina-abbreviate ang pulong nga grace. Riches kay abundansa gyud ang grasya sa Ginoo nga nagapadayag diha kang Ginoong Hesukristo. Without Jesus Christ, dili gyud nato masabtan ang grasya. Kay ang amahan sa una sa Old Testament nagapadayag nga hate kay niya ang sin. Pero dinhi pag abot ni Jesus Christ na explain og na demonstrate gyud unsa ang grasya. Nganong gitawag man gyud ni nga abundant tungod kay it is unmerited. Unmerited tungod kay dili nato ni ma-earn sa atong kaugalingon lamang. Di nato ni maangkon sa atong pagpaningkamot, sa atong paghago, sa atong pagkamatarong. Ingon diha sa familiar kaayo nga text Ephesians 2:8 ug 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So wa gyud sa tua all ang tanan kayod nahimo ang salvation because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ diha sa cross. Not our righteousness, ingon diha, not our works. Kini nga grace is gift. Muna ingon diha sa atong text kaniya, salvation has appeared to all men. Gi-offer sa tanan gyud, abundant, tanan gina-offeran og salvation. Tanan bisan unsa nimo kadaotan, any race, any culture, tanan nga tao gyud gi-offer ang grace. Unang abundant, unmerited tungod kay wa gid tay atoa diha. It is by faith. Pagtuo ra gyud ang ato ang bahin, dili what we can do. Wala tay mabuhat, walay works diha. Kini gi example gyud katong tao nga kawatan diha sa cross. Sa Luke 23:43 nga niingon si Jesus, karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Wa gi iya ato piting daotan natong tawhana. Di pud siya magworks kay naagbitay man siya sa cross. Pero at that moment niingon gid si Jesus, today you will be with me in paradise. Grace. Katong tawhana iyag yung na-treasure ang grace kay wa gyud siya perti kadaotan kay heinous crime man ang kawatan sa una nga ingana kay di pang kamalansang sa cross kung dili heinous crime diya sa Rome. Kining tawhana naka-receive sa grace nga taliwala sa iyang guilt, siya dying o siya hopeless. Muna ang grace. Munang until we realize nga dili ta kakaya sa atong kaugalingon makaluwas, di pud nimo ma-realize unsa gyud kalalom ang grasya sa Ginoo. Abundant tungod kay tan-aw nimo ang price niini, dako kaayo ang gibayad sa Ginoo diha sa sala tungod kay gihatag ang iyang bugtong anak. Tanan kay bawo ani nga verse, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16. Dako kaayo tungod kay iya gyung bugtong anak ang gigasa nga ni kanato. Dili gyud na masukod
it is priceless. So great nga ang iyahang bigatin san gyud ang iyang gihatag. Mao nang priceless sacrifice as payment sa atong mga sala. Kung ato yung sabton kining pagpakamatay ni Jesus sa cross, gitawag ni og substitutionary atonement. Sa una kol sa Old Testament, para maaton imong sin na ay karnero ihalad as a sacrifice, kay pag ihimo nimo na maaton ang imong sin. Siya naman ang kabayaran. Munang dinhi makita nato nga maaton natong sin kay naay nahimong sacrifice nga siya ang substitute sa atong punishment. Ang sala god, hell. Deserving ka moadto sa hell. Deserving ka moadto kay aron ma-satisfy ang balaod sa Ginoo nga He is a just God. Hustisya siya. So ang punishment mao gina kamatayon dito sa impierno hangtod sa hangtod. Pero tungod kay nag-substitute man, nipuli man si Jesus nga maoy mahalad, maoy mo angkon, maoy mo receive sa kapungot sa Ginoo o nang substitution. Kitaon ta to makaangkon sa kapungot, the wrath of God mo nang nahimong payment siya aron ma-forgive ang atong sala, aron ma-pardon. Kay masatisfy naman, propitiation masatisfy ang need sa law nga the wages of sin is death, eternal punishment in hell. Kay masatisfy ang kapungot sa Ginoo diha sa sala. Mao na ang naangkon ni Jesus Christ aron kita maka-earn og forgiveness. He pay a debt He didn't owe, because we owe a debt we cannot pay. Di man ta kabayad ko kayo. Munong dako ko kayo, priceless ang ihatag niya. Og asa kini makita nga hulagway sa Bible diha sa John 8:1-11. Katong woman nga nadakpan nga caught in the act, adultery, karong gidala sa mga Pariseo ngadto kang Hesus. Unsa man ni, batuon o dili? Ningon si Hesus, kinsa toy way sala sa inyo? Moy muuna mo bato. Ya pag hangad ni Jesus kay nagsuwat siya, kinsa una mo bato? Nawala naman ang mga Pariseo, naulaw sila kay naamang gid sila sala. Ang babae din makita nimo nga naay guilt, condemned magyod. Sa una god kanang caught in the act, adultery, automatic na pwede dayon kadiha-diha dayon naay mga Parisi nya caught in the act, naay leader, dalon dayon di astunga, batuon dayon sa mga tao as diha dayon nga punishment. Pwede na sa ila sa una publicly condemn na automatic na nga judgment mo na ang babae na sintensyahan na siya, pero kalit lang tungod sa forgiveness ni Jesus Christ. Nganingon si Jesus, either me, bisag ako dili ko makakondem sa imuha. O nang makita nimo grace, perting lipaya sa babae nga patay na unta siya, patay na magidunta siya, pero tungod kang Ginoong Hesukristo na restore siya. Nginiingon si Jesus Christ sa babae, go and sin no more. So gibalik ang wholeness sa babae, gi-restore siya sa wholeness. Mo nang nindot kay ang grasya gyud sa Ginoo, not only forgives but restores us into whole again. Mo nang nindot kay gyud ang grasya sa Ginoo. Then not only nga ang grace abundant, generous, but also amazing. Mo nang kanta nato ganiha nga amazing gyud ang grasya tungod kay more than we deserve. Dili gyud ta angayan, dili ta deserving ana. Deserving ta didto gyud sa impierno. Mao gina ang angayan nimo diha, pero tungod kay sa gibuhat ni Jesus ngani kanato gi-justify ta. Naay justification karon. Mo nang justification gikuha sa pulong nga justice, a legal act of God nga gi-declare ka as no condemnation. Dili ka paghukman, erase imong sala, gi-clear imong charge. Gi-clear imong charge nga life sentence. Mo nang justification, gi-justify ta sa Ginoo nga clear na ka from the charges of the law. Mo nang ang Christian dili na mag-atubang sa punishment kay gihuman naman na ni Kristo didto sa cross. Yan naman ang naangkon nga punishment. Kana nga punishment sa usa ka Christian gidala na ni Kristo sa cross sa iyang pag-antos didto. Mo nang gi-justify ta karon, not only pardon, not only forgive us, but justifies. Mo nang nindot sa grace kay dili lang ta nga pasaylo na ka, gi-justify pagid ka, wala kay sala. Mo nang nindot kaayo nga pamalandungon nga we don't deserve, we are enemies, di kita deserving kay kalaban kita rebellious, rebellion kay nag-disobey sa iya, pero yatagan ta og grasya. Ang pulong nga grace is not only nga wala nato na dawat ang dapat sa tuwa para nang nakasala ka, wa ka kadawat og punishment, pero nakadawat ta
Sa dili ta ngayan, ingon diha sa 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Wala lang ka gi-pardon, gi-forgive, gi-justify pagid ka, unya gipuno pagid kag panalangin sa Ginoo, grace abound in everything, so that in all things, having all you need, you will abound in every good work. Mo ni ang nindot sa grace, ug makita nato niha nga example gyud sa Bible nga makita ning amazing grace. Parable of the prodigal son. Tanaw nimo ang parable sa prodigal son. Rebellious nga bata, naggahik ulo, nag-usik-usik sa katigayunan sa amahan, nagwandog-wandog dito, pero naghinulsol, nibalik. Tanaw nimo, unsay deserving saya ha? Bunalan. Pero wala siya kadawat o bunal bisag gamay. Gakus noon. Makita nimo ha ang grace sa Ginoo. Deserving siya, para sa tuwa, deserving ta, bunalan, hell. Pero bali ang nahitabo. Wala ta nakadawat unsay deserving sa tuwa. Ang nindot sa bata nga prodigal, gipanagaan pagyud, gi-welcome, gipanagaan, gibistihan og perting ninduta, sandal o robe, unya, gipistahan pagyud, giihawan og baka. Instead nga kulatahon, kasab-an, wa gi kay ayo nag-usik-usik ka sa akong bahandi, nag-ulaw-ulaw ka sa akong ngalan. Dito kigidani mo akong apelido dito, daghon koy mga amigo kailan nimo, pero giihawan no og baka, nasuko na gutong manghod kay siya wa gyud ihawi bisan na lagkanding. It's grace. Look at that grace. Wa ta kadawat unsa deserving nato. Nakadawat unta sa dili unta ta angayan ni ana ihawan. Pwede ra unta to gi-welcome siya o di na ka mabunalan dali lang. Wa na unta ihawi. Wa na unta tagaig suot nga perting ninduta. It's grace. Unang nindot kaayo malandungon gyud ang grasya sa Ginoo nga ni kanato. God's favor, taga ang kinabuhing way katapusan, eternal life, taga ang protection ng provision matag adlaw, bisag ang kaaway. Kaaway ha, walay tao. Mo entertain ta og bisita. Hatag man ta, kuantag generous kay ta. Pero sa kaaway, tigin nato na mabuhat. It's grace. Grabe ang grasya sa Ginoo, more than munang generously. Ikaduha, ang grace wala na human. Ingon diha nga ang grace mag-steers us, no? It will steers us to godliness. Sa verse 12, sa following atong verse 11, ingon diha, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. So sa verse 11 ingon, mao ni ang grasya, nag-save ka nato, gi-offer sa tanan, pero ano human diha, mao ning ang grace is a continuing process. Pagtuon nato ang grasya na human na sa salvation. Sa pagdawat nato kang Kristo, human na ang grasya, ug mao na ang naa sa mentality sa kadaghanan. Nga wala na, human na ang grasya. Grace na to. Karon live kinabuhi nga Christian. Ug makita nimo karong panahon na daghan gyoy misunderstanding about grace. Ang uban agi pagtagad kay deserving man ko. Deserving man gyud ko pakamatyan sa Ginoo kay gimahal man ko niya. Mo nang way epekto sa ilang kinabuhi, dili powerful lang ilang kinabuhi kay sa ilaha deserving man sila. Then also kanang sa Romans 6 gihimo noong license ang grace. Ingon man diha nga shall we go on sinning so that grace may increase? Kung wala ko'y sin, wa may grace. Mo nang ang kuan pud sa uban, padayon ta pagpakasala kay na may grace. Kung sige ta pagpakasala, naabitaw grace. Oh, mo nang nahimong license na noon. Nahimo na noon siyang hinungdan nganong magpakasala kay nagsaligman nga naay grasya. Mo nang misunderstanding about grace. Mo nang ingon si Paul, no, certainly not. Ingon si Paul, dili, you have been saved, girenew na ka, mubalik gyapon ka didto. Mo nang ang grace is an ongoing process. Dili ni nahuman diha sa salvation, pero mag-continue dito sa sanctification. It will sanctify us. Makasanctify sa ito himuong kang balaan. Mo nang niingon diha nga no to ungodliness and worldly passions. Ang grace maoy mag-motivate ka nato, mag-encourage, mag-empower ka nato nga moingon ta no to ungodliness. Dili na ko sa sala. I hate sin because I treasure the love of the Lord Jesus Christ. Mao na grace. Makasanctify ka nato, mapalayo ka nato sa sala, makahatag ka nato kusog. Mo nang wala nag-stop no ang grace sa justification, sa salvation, kundi magtudlo noon ka nato sa pagkinabuhi diya sa sanctification. Siya ang magiya ka nato. Kay ang sanctification, God, is to sanctify, to make holy. Sa to pa mo increase ang imong character
nga mahimo kang pareha kang Jesus Christ, ma-sanctify ka, mawala ning mga bad characters, mapulihan na sa character ni Jesus, ma-sanctify, no? Mahimo kang Jesus Christ nga kinaiya. Mao na ang grace, nagtudlo ka nato, mag-enable ka nato not to sin. Dili noon nga license to sin o magsalig tungod kay gitudloan kita ani, instruct us to renounce ungodliness and worldly passion. Okay, nahinay gyud nagkawala sa sala, kay muhate naman ta sa sala, maka-reflect ka unsa gyud kadako ang grasya sa Ginoo nga gihatag sa kanimo. Maglikay na gyud ka, kay mao gina ang iyahang power nga i-sanctify ka nga dili na ka sa sala. And also grace transforms, makausab gyud sa atong kinabuhi. Grace is power, not only pardon, no? Kaya ato forgive na okay na, but grace is power to transform our lives. Makausab yun ang grace atong kinabuhi. Dako gid kinig gahom sa sala, pag overcome nato sa kalibutan, og to fight the enemies aron kita magmadaogon. Og mao kini ang motivation ni Paul nganong siya nagmadaogon, the grace of God. Para kang Paul, ang grace sufficiente kanunay. Ingon ang Ginoo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Mo nang sa kinabuhi ni Pablo, siya gyud ang example aning grace. Nganong ingana ka powerful ang kinabuhi ni Pablo, Apostle Paul, tungod na sa iyang experience sa Damascus, na-realize niya unsa siya ka makasasala. Pag-ingon ni Jesus sa iya nga, why have you persecuted me, Paul? Touch si Paul, no? Siya na-realize na-awaken siya, na-aware siya sa iyang sinfulness nga he is the worst. Ingon siya, for all the sinners, I am the worst. Og na-awaken siya sa love and mercy ni Jesus Christ. Giayo siya, kung iyang mata din nasakita, mo nang grabe, siya ang naglutos, no, kang Jesus, gilutos niya, kay gipamatay niya ang mga nag-preach sa gospel. Siya ang mastermind po niya na, pero gihil siya ni Jesus Christ. Og na-encounter niya si Jesus Christ, His love and grace, no? Mo nang perting da siya gyud ni Apostle Paul nga ang iyang kinabuhi dako kay kausaban, from persecutor manglulutos karon siya na po'y gilutos, di ba? Baliktad kaayo, siya na may nag-preach sa gospel, no? From pleaser of man man si Paul, nahimo siyang God pleaser niya. From destroyer of the church to become builder of the church. Sa una siya mag-destroy sa iglesia, mga disciples iya nagipanglutos, karon siya nag-build sa church. Sala nag-adto-adto laing lugar, Church of Corinth, Ephesus, to strengthen the church, to empower them to live a life worthy of their divine calling. Ngana yun ang grasya sa Ginoo. It will transform, no? Bisan pod kana makita pod sa kinabuhi ni Peter. Si Peter unstable kaayo, pero sa dihang nag-encounter na si Jesus, do you love me, Peter? Na usap yun dako si Peter. From unstable, impulsive to a man of courage. Tungod kay experience niya ang grasya. Gilimod niya si Jesus 3 times, pero karon i-restore siya sa iyahang lugar diya sa mga apostles. Munang ang grace, it transform us. It will transform our lives. Steer us, nag-motivate ka nato, nag-dasig ka nato, nag-empower ka nato to change. And lastly, grace sends us to glory. Ingon diha sa verse 13, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Mao nang glorification, himaya, no? Dalon kita anang grace ngadto sa himaya. Nganong himaya ata tungod kay ang atong anticipation for the future nindot kayo. Ang expectation nato sa unahan, labi na sa kita mamatay, perting ninduta kung ikaw nakarealize unsa ang grace. Ang expectation mo sa future is like a bride preparing for her wedding. Di ba gihulag pa gid kuno nga ang kingdom of heaven is like a great feast, no? A wedding banquet. Like expect ka sa imong kasal, perting ka excited kay ka. Ingana ang excitement nga imuhang masinati sobra pa kay kini pakigatubang naman kang Ginoong Jesucristo. Kita ang bride, siya ang groom. Perting ninduta na, no? Kung kita gyud naka-treasure sa grace sa atong kinabuhi, filled with anticipation and joy, nagalantaw ta sa glorious hope. That is a blessed, glorious hope
Pero kung da ka treasure sa grace, murag ang imong paglaom, di kayo power. Di ba usay magkinabuhi taning kalibutan na murag wa gay hope, murag mo na gining kalibutan na ba ang pinakaimportante og dinhi ta malipay. Why hope? Piting ninduta ang kinabuhi nato kung mag-anticipate ka sa future. A glorious wedding filled with joy. And also means send us to glory, expectation for the future, but also encouragement in this present time. It will encourage us in this present. Maka-encourage ka na to live a life as a response sa grace nga atong nadawat. Mao nang maka-encourage ka na to nga magkumita sa pagkinabuhi nga matarong holy life. Mag-encourage ka na to hate sin. Mag-encourage ka na to hunger and thirst for righteousness. Mag-encourage ka na to good deeds, no, maayong buhat. Mag-encourage ka na to serve. That is a natural response. Natural na nga response sa tao nga naka-realize sa kadako sa iyahang nadawat. Di ba dako itong madawat, hapit ating dawat sa bonus karon, no? Iting nindutag yun. Grace, no, mao na ang mag-encourage ka na to. Kaya sa atong text, ingon diha, then are the things you should teach, encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you, sa verse 15. Encouragement yun ang grace sa atong pagkinabuhi karong present time. Kung atong palawman pag yun ang meaning sa grace, mao ni, grace is the unmerited operation of God in the heart of men, imparted through the Holy Spirit. Mao ni ang mas lalom-lalom nga meaning sa grace. Unmerited operation of God in the heart of men. Ang grace God mutandog sa imong heart, pinaagi sa conviction sa Holy Spirit. Nganong masave ta kay gitandog ta sa Holy Spirit. Nayuban sigig paminaw sa gihimo sa cross pero wa man matandog. Pero operation sa Ginoo sa Holy Spirit matandog mo nang mo response ta sa iyahang grace. Mo nang grace is unmerited operation of God in the heart of men. Siya mo convict, mo touch ka nato, maghahatag ka nato kusog, mag-convict ka nato. Mo nang ang tao pag walay conviction sa Holy Spirit, dili maka-understand about repentance. Dili gud siya ka-treasure unsa ginang repentance ug unsa ginang forgiveness. Para sa iya kana nga pulong normal ra na. Pero kadtong naka-realize gud sa grace sa Ginoo, natandog pinaagi sa work sa Ginoo, sa sulod niya, grabe gud ang epekto, impact sa iyang kinabuhi sa grace. Because ka-understand siya what is repentance and what is forgiveness. Trabaho gyud sa Ginoo. Mo nang sa atong pagkinabuhi kung wala kita maka-experience nining repentance and forgiveness, ug wa kita matandog, no, sa Holy Spirit, duha ra gyud ang kapaingnan niya na. One, it could be hardened ang imong heart. Ingon ng Bible na seared conscience, no? Barahan nga konsensya. Hard ang kasing-kasing. Or maybe mo na yung sakit-sakit, wala pagi ka na born again. Tungod kay nganong walay response sa grace. Ang natural response sa grace is awareness of sin, pareha kang Paul, and awaken to God's mercy and love. Mao gina siya natural response. Mo nang ninintag na reflect the grace of God sa atong kinabuhi. Ang grace bagyod sa atong kinabuhi naga-impact bagyod ngani kanato. Are we living in the reality of God's grace, renouncing ungodliness, growing in Christ-likeness, transformation, and holding to the hope of Christ return? Mo nang ninintag na challenge for us. Embrace, no? Embrace the reality of God's abundant grace. Embrace it with gratitude and humility, and extended grace to others, and mirroring God's love sa mga katawhan. Unang allow His grace to transform us every aspect, tanan aspeto sa atong kinabuhi. Walk in obedience, resist sin, commit to doing good deeds as an expression of faith and gratitude, and we will fulfill our divine calling by the grace of God. Let us pray.